Ito ang pinakamainit na balita ngayon. Congressman Acop, pinuri ng taong bayan dahil sa pagbigay halaga, paghanga at pasasalamat nito sa ginawang malasakit ni dating President Duterte sa ating bansa. Sa nangyaring House Quadcom hearing na dinaluhan ni dating President Duterte, sinabi ni Congressman Acop sa harap mismo ni dating Pangulong Duterte at sa lahat ng dumalo sa hearing sa Kongreso ang tila pagpuri at pagdepensa sa Pangulo kung bakit ito kinailangang ipatupad ang kamay na bakal na pamumuno sa ating bansa at ang kanyang pulisiya sa pagsugpo ng iligal na droga. I'll make it short because I want to go home also. Mr. President, a while ago, Senator Trillanes presented some bank accounts on the screen, and because of that, you stated that you are willing to sign a waiver. Tama po ba yung pagkarinig ko, Mr. President? Yes. Yes, sir. Thank you. I would like also to inform you, Mr. President, that kung namang problema po kayo doon sa pamasahe po ninyo, pagpunta sa hearing na ito, I have told the chairman na pwede namang yung gobyerno ang mag-spend para sa inyo. Salamat, Under sir. our rules, Mr. President. That would be hindi naman great, but that would be saving. Tatlong pamalengke yan. Apat. Yes, Mr. President. So pakinggan nyo ito mga kababayan ha. Huwag kayong malito dito mga kababayan no kasi eto si Congressman Acop patas siya sa pag-iimbestiga mga kababayan no. So pakinggan nyo mabuti mula umpisa hanggang dulo mga kababayan kasi dito natin makikita ang pagiging patas nito si Congressman Acop mga kababayan dito sa hearing na ito. President. Totoo rin po ba yung pagkarinig ko na ito? I have told the chairman na pwede namang yung gobyerno ang mag-spend para sa inyo. Salamat, Under sir. our rules, Mr. President. That would be hindi naman great, but that would be saving. Tatlong pamalengke yan. Apat. Yes, Mr. President. Totoo rin po ba yung pagkarinig ko kanina, Mr. President, that you would volunteer to go to the ICC and have yourself be investigated, Yes, sir. provided funds will be... Yes, sir. Baka magkatotoo po yun, Mr. President. May magbibigay ng pera eh. Sir, mas mabuti yan, sir, makapasyal ako. Wala man talaga sila makuha sa akin. Ito wala talagang kinatatakutan or walang kaba itong si President Duterte mga kababayan no. So yun nga willing nga siya si dating President Duterte mga kababayan no na magpaimbestiga no. At kung cargo naman ng expenses dun sa ICC ayon kay President Duterte ay makakapagpasyal pa di umano si ang ating dating Pangulo. Thank you, Mr. President. Now, pero doon sa statement po nyo kanina, I don't think you would want to volunteer simply because you wouldn't want persons who are colored white to judge you. Tama rin po ba yung pagkarinig ko? No, I'm I'm a public official, sir. So, I am open to public scrutiny and public judgment. Official ho ako ng gobyerno. Yes, Mr. President. Pero narinig ko po kanina na doon sa pagtatanong ng isang kasamahan ko na you wouldn't want to be judged by white persons. You would rather want to be judged by Filipinos, your fellow Filipinos. Yes, sir. Hindi ko... Bago natin pagpatuloy mga kababayan no, isa ka rin ba mga kababayan no sa napapamarites sa mga pangyayaring hearing ngayon mga kababayan no? Si dating President Duterte ay hindi na natin presidente pero yung taong bayan no, pagka tila ang yung Duterte administration ay parang si President Duterte pa rin yung pangulo natin ngayon no, parang siya pa rin yung pangulo mga kababayan no, yung karisma ng ating dating pangulo. So kung parehas tayo ng nararamdaman mga kababayan, i-comment mo yan dyan sa comment section below no. At kung yun nga mga kababayan, wala tayong nararamdaman no nung umupo nga si dating President yung umupo nga si President Bongbong Marcos ay yun nga mga kababayan parang naging walang presidente no at nagbalikan nga yung mga durugista.
in when it comes to the dispensation of justice, I do not have the respect and the whatever sa mga puti. They have always looked upon us as inferior ever since. That has not changed over time, many years. I would rather that I be heard, I be prosecuted by a Filipino, heard by a judge, sentenced, then I can appeal, then if it is affirmed, then I can go to the Supreme Court, and if the Supreme Court says that I go to jail, wala namang death penalty ngayon, I would willingly go to prison. Sir, basta Pilipino lang. Huwag lang foreigner. Ayaw ko yung puti, sir. May sentimento ako sa kanila. Maraming salamat po. Would you agree with me, Mr. President, na lahat po ng sasabihin nyo tungkol sa isang issue, isang bagay, it becomes a policy statement of the country when you were the President? Yes, sir. Yes. And therefore, when you Ito si Congressman Nakop, mga kababayan, yung the way siya magtanong, mga kababayan, no, professional talaga at halata na hindi siya bias, mga kababayan, no, trabaho lamang, mga kababayan. Dito sa pagtatanong niya, pinupuri natin ito, mga kababayan, no. So walang panggigipit, no, at walang makikita mo talaga na wala itong panggigipit sa Pangulo, mga kababayan. when you stated things about the war on drugs, don't you think it had encouraged our police force? Okay, mga babayan, bago natin marinig yung sagot ni President Duterte, sabi ni Congressman Acop ay yung statement di umano ni Pangulong Duterte ay hindi ba niya iniisip na nakaka-encourage ito sa police force, mga babayan. So, pakinggan nyo ang sagot ng ating dating Pangulo. To be so aggressive in implementing the war against illegal drugs? Sir, ang police natin, sir, hindi naman yan pinupulot sa daan eh. Totoo. They are recruited and they undergo 2 years. And one of the subjects, lahat na, and criminal law, nagtuturo rin ako kasi to augment the income at that time sa pamilya ko, sir. Tinuturo namin ang lahat. At yung lahat ng mga ating police, sir, ay edukado na yan and well-versed. Yun. Ito kasi ang point ni President Duterte, mga kababayan, no? Para sa aking side din naman, mga kababayan, no, ang sinasabi ni President Duterte ay ang mga pulis, matatalino yan, mga professionals yan, no? May mga pinag-aralan yan. So alam nila ang kanilang ginagawa, kung ano ang tama at mali, mga kababayan. Kaya nga itong pinupush ng mga anti-Duterte na EJK di umano, mga kababayan, no? So, parang lumalabas, mga kababayan, na mas etong hearing na ito ay pro-drug pushers, pro-drug lords at ano pa, mga kababayan, no? Kasi ito si President Duterte, grabe, mga kababayan, no? Anti-ano talaga ito at ang kanyang ipinaglalaban ay para supuin ang droga dito sa Pilipinas. On how to handle a police work. So, bago sila magsabi na binugbog ng police o ganon, titignan mo muna, sir, kasi ang police, usually, hindi kagaya ng ibang civilian, kung may gulo, they can stay away. A policeman, whatever is there, a quarrel, or anumang gulo, has to go there and confront what's happening and to pacify and make an arrest. Totoo yan. Totoo yan, mga kababayan, no? Ang dami kong kaibigan na official ng PNP, mga kababayan, no? Ito nga ang sinasabi nila, no? Kahit hindi sila naka-duty, ang PNP, mga kababayan, no? Sa mga hindi nakakaalam, ang PNP, ito yung alagad ng batas, mga kababayan, na naka-function lagi. Kahit hindi sila naka-duty, hindi sila naka-uniforme, pagkat may problema o gulo na nangyayari sa paligid, mga kababayan, ay they are responsible, mga kababayan, no? They have the right to kumbaga awatin yung mga gulo, mga kababayan, no? Kahit hindi sila naka-duty. Yan yung ano ng PNP, mga kababayan. Kaya nga pinupuri natin ang
pinupuri natin itong mga Philippine National Police, yung mga matitino, no? Dahil nga mga kababayan, nire-risk nila ang buhay nila kahit maliit lang ang sahod para maisaayos lang ang ating kapaligiran. If need be, and bring them, and sometimes, hindi mo madala yan, sir, basta-basta lang mahila mo. Minsan lumalaban. Totoo yan mga kababayan. Minsan nga halimbawa, pag nakainom na, no? Pag inaawat, sobrang tapang pa mga kababayan, no? Ang daming mga pangyayaring ganyan, no? Kaya nabubugbog. Kaya pagkatapos niyan, ang labas, ang pulis ang nabubugbog. Talagang, yung mga lasing, hindi mo mahila yan sa mga restuhin. Walang pulis-pulis dito. Totoo yan mga kababayan. Pagka nakainom na talaga, walang pulis-pulis. Paano pa kaya pagka mga durugista mga kababayan, no? Pag hinuhuli. Hindi pa ka ganun. Talagang mabugbog ka ng pulis. Tama naman. Because you have to overcome the resistance in order to make the arrest. Otherwise, inutil ka na pulit. Thank you, Mr. President. Yun pong, yung statement po ninyo na you take full legal responsibility for the acts of the members of the police force. I've heard that so many times. Wala akong choice, sir. If you're a mayor, napakaduwag mo naman kung if you shy away from your responsibility because you are supposed to be giving the direction. Tama, grabe mga kababayan, no? Ang pulis po, nagtatrabaho lang yan. So ang pulis, pag sinabi mo, pumunta ka dyan sa mga lasinggero na yan, and always there is a resistance, a quarrel, eventually there will be a confrontation. At hindi natin maiwasan, sir, ang kaso. Kaya ako naawa, kasi alam mo noon, sir, pag ang pulis napailan ng kaso, on that day, wala ng sweldo. Totoo mga kababayan. Kawawa talaga itong mga matitinong pulis mga kababayan, no? Kasi halimbawa nga, eto, gagawa tayo ng senaryo mga kababayan. May nag-report, no, na may gulo na nangyari doon sa isang tindahan. So, ang gagawin ng mga pulis mga kababayan, magre-respondi ang mga yan. Pagkalasing kasi mga kababayan, no, trabaho ang ginagawa ng ating pulisya, awatin, no, yung nanggugulo. At yun nga, halimbawa pag sinasabi nating lasing ay mas kalimitan talaga pag ganyan mga kababayan nagpupumiglas, no? So hindi na nire-respeto kasi nga lulong sa alcohol or droga mga kababayan. So mangyayari, magkakagulo kasi magre-resist yan. At halimbawa pagka may kaya yung pamilya nung nirespondihan ay sila pa ang mababaliktad mga kababayan at kawawa naman yung opisyal natin ng gobyerno na nagtatrabaho lamang ng maayos at sila pa yung maaagabriado at hindi na makakatanggap ng sahod dahil pagka sila ay nasampahan ng kaso, kailangan nilang idepensa yung sarili nila. Suspended na ang sweldo. Suspended mga kababayan. Pati yung mga anak. Kaya ako, pro-police talaga. Marami po Noon salamat. pang fiscal ako, pro-police talaga ako. Yung pong statement nyo kasi, itinuturo rin doon sa academy eh. Yung statement mo kasi ay itinuturo sa academy. Tingnan mo si Congressman Nakop mga kababayan, no? Ito yung dapat na gawin at gayahin ng mga congressman. Alam niyo bakit mga kababayan? The way siya magtanong, very professionals at walang halong pamumulitika mga kababayan, no? Hinahanapan niya lang ng sagot, no? Ang mga katanungan gaya nga ng sabi ni Congressman Mark Coleta, no? Makikita natin talaga na hindi bias itong si Congressman Akop mga kababayan. At sabi nga niya, yung mga sinasabi ni President Duterte ay tinuturo din sa academy. Dahil ito sa pagkakaalam ko kung hindi ako nagkakamali mga kababayan, ito si Congressman Akop ay dating opisyal ng PNP din mga kababayan bago ito naging congressman. Under the principle of command responsibility, a leader or a commander is supposed to be responsible for Tama mga kababayan, no? A leader supposed to be responsible for sa lahat ng mga nangyayari, no? Under the leader's supervision mga kababayan. what his people will do or would fail to do. Yeah, Basically, it's Pursuant- basically the same doon sa sinasabi ko. pursuant to what they have learned from you. Yes. Yes. Iyon po yung... But, Yes. tinuturo din po sa amin sa academy
na kung ganun po ang sabi ng commander, the commander is responsible, pero ang responsibility lang niya for those legal acts to be Legal committed acts. by Tama. the members of his unit. Yes, Hindi sir. kagaya po ng sinasabi ngayon, nakikita po natin nangyayari, meron kayong policy statement regarding the war on drugs, tapos hindi naman po nila in-implement ng tama. Tama. Why? Because according to our investigations, they have committed crimes in order to fulfill their mandate. That is the reason why yung police na dapat i-appoint nila sa syudad o municipality, kailangan tanggap ng mayor yan. O baski na kaibigan ng mayor yan, okay na yan. Because there will be a smooth, orderly administration of law and order. Pagka nagka-bikil yan dalawa, sir, mahirap masyado. Lalo na kung ang chief of police gusto rin magpa-salida, I may Pabida. use my, for lack of, yan ang minsan nagkakagulo. That's why there's always a friction. That's why magbuti yung batas na ang mayor talaga ang mamili. Why? Because the mayor is the elected leader of the community, Tama, not tama. the police chief. So, hanggang guidance lang. Ngayon, kung illegal yung maraming yan sir, illegal, maraming kung ano-anong mga sugal, then he can always report to the provincial commander. And kung hindi na talaga niya makaya, sabihin nila na, sir, i-relieve mo na lang ako, but he can make a report, copy furnish, lahat, including the president. Importante yan, sir, kung may complaint ka, the office of the president ang paki-furnish. Ako noon, Napansin niyo mga kabayan, pag matino yung congressman, matino rin yung mga sagot ni President Duterte. Yun nga, ika nga mga kababayan, no, nagre-reflect lang no, kung paano mo tinatrato yung isang tao. So, kita nyo, ang ganda ng usapan nito si Congressman Acop at si President Duterte dahil nagkakaintindihan sila mga kababayan. Dahil hindi naman pamumulitika, no? Halatang trabaho lamang at tinatanong lamang ni Congressman Acop ang mga bagay-bagay no na kailangang malinawan. pagka kailangan may office of the president talaga yan. Kasi pag nakita ko yan, lahat binabasa ko sa gabi. Pag nakita ko yung then that night, tinatawagan ko kung sinong secretary in. So, let's make it clear, Mr. President. You take full responsibility for the acts of your police force, but you are not responsible for their individual acts which would constitute a crime. Sir, bago ito sila na police, nag-aral ito ng academy ng 2 years. Of what purpose would have been or it would be kung wala natutunan ito sa basic criminal law, criminal procedure? Ako doon sa amin, ako ang natuturo mismo And not because of the money now, but because I want to share my knowledge with the police so that we can have a better police force. Noon, sir, daginot ko yan. Ano ang daginot sa Tagalog? Unfortunately, Mr. Kasi President, kailangan ko ng pera. unfortunately, Mr. President, some did not learn maybe from your teachings. That's why, We have the terms kalawags. opo. Okay. Ang galing talaga ni Congressman Acop mga babayan. Sabi niya, yun nga, sinabi ni President Duterte na tinuro. Tapos parang ginawa ng question ni Congressman Acop mga kababayan dito, no? Na meron daw iba na hindi na tutunan yung mga itinuro. At ang sagot naman ni sila yung mga scalawags, yung mga kababayan. Napakaganda ng argumento nito, no, mga kababayan, no? Yung question and answer. Kasi patas kasi mga kababayan, yan yung pinagkaiba, no? Money, sir. Basta dyan sa police nagkaletse-letse, it's always money. If I can't conquer you, then let this pair of shoes conquer you. This pair of shoes is soft from the instep. Or, dalawa yan, sir. May pangalawang asawa yung mga gago o may sugalan dyan, ano. Pero whichever,
yung first na dalawang asawa, hindi masyado ko ang magdikdik niyan kaya marami tayong may kasalanan ng ganun. Maybe the chairman can explain to us what that means to a layman's term. Marami pong salamat, Mr. President. May I ask Attorney Conti, when would you consider a person a criminal? Your Honor, under the rules, a criminal would have to be convicted of a crime. Prior to that, it would just be someone who is either accused, if already indicted in court, or charged if only complained of before the prosecutor. Did I get you right, Madam Attorney, na ikaw ay magiging criminal kung ikaw ay na-charge and you have been convicted with final judgment? Ganun po ba yan? Could be, Your Honor, but pwede din po sigurong sabihin na criminal na kung kahit yung initial na conviction lang po muna. Kasi, kumbaga, may conviction ka na from a court. Balik ta rin ko po, kapag sa fiscal, charged, or respondent, kung tatawagin, kapag nakarating sa korte, accused, and then pag na convicted, criminal. So, even if you have been convicted sa, for example, regional trial court, nag-appeal siya hanggang sa Korte Suprema, he's already considered a criminal under the eyes of the law? Yes, Your Honor, because there is a conviction. Of course, you can contest that. Pwede nyo pong sabihin na, under appeal pa rin naman. But the conviction stands. It could be just that hindi siya nagsiserve ng sentence. Mr. President, would you agree with that definition? Yes, sir, because there has to be a conviction. Hindi mahirap yung sabihin mo na basta i-demanda mo lang. Especially yung sa nagtatrabaho lang, sir. Yung mga minor offenses, lumalabas yan sa blatter ng police. Tapos lumalabas yan sa database nila. Yung mga pobre naman na pag-apply nila for trabaho, lalabas yan eh. No matter na hindi kailangang conviction, basta may police record, automatically it is. Totoo yan mga kababayan, no? Kahit na-blotter ka lang or kahit wala ka namang kasalanan, ilalabas yan sa police record mo mga kababayan, no? So, kung may nakapagkuha na ba nito ng mga police clearance, mga kababayan, halimbawa may mga blotters kayo, kahit hindi naman malalaki or maliliit, no? At wala namang napapatunayan, ay lalabas pa rin yan, no? Detalyado yan mga kababayan kung convicted or not, or kung anong status ng blotter na yun mga kababayan. A negative between a choice na walang violation o ito may violation, pagka doon may police record, kawawa talaga, sir. So, thank you, Mr. President. Nagwo-worry lang po kasi ako doon sa kanina, mayroon po kayong example na inilabas na doon sa Davao, merong mga tao na pumasok sa isang bahay, nagnakaw, nag-rape, tapos pagbaba nila, nandun ka, patay sila. Yun po yung sabi niyo kanina. Did I get you right, Mr. President? It's not that easy to kill a person. I know. Sinasabi ko yan, sir, yung mga kidnapping with some, hindi sinasauli, pinapatay na lang. Yung mayor ako, hard talaga ako dyan. So, Talagang hard as hard. Yung rape mo, patayin mo. sinasabi po niyo ba sa amin ngayon, Mr. President, na you discarded the presumption of innocence of each and every individual? Yun po ba ang gusto niyong sabihin sa amin ngayon? I am not ready to answer. So, ayun mga kababayan, no, napakaganda no, ng tanong ni Congressman Acop. Nililinaw niya yung statement ni President Duterte. No? Unlike sa other mga congressman na parang pinipiga nila, pinipilit, at parang gusto nilang aminin ni President Duterte yung kasalanan hindi ginawa ng ating dating Pangulo. Matalino ang presidente natin mga kababayan, abogado, naging prosecutor, naging mayor ng matagal ng mahabang panahon mga kababayan, no? So hindi nila mapipigayan, pero kung maayos nga yung pagtatanong, no, at paglilinaw at paghahanap ng kasagutan, ay maayos din ang sagot ni President Duterte mga kababayan. Sir, to give you an accurate answer on that, sir. Accurate answer. Oh. Depende na yan sa konsensya ko.
Pati yung sa mga pulis na kaharap ko. Kasi alam naman ng mga pulis doon na pag sinungaling sila or hihilain nila yung inosenteng tao, alam ng pulis nila na bugbugin ko talaga sila. Nagbubugbog talaga ako ng pulis sa Davao, sir. And- Pagka-abusado na pulis, talagang pag inabutan kita sa istasyon, sigurado yan. So, Kaya disiplinado ang pulis ko. would it also mean, Mr. President, that sometimes you have discarded the presumption of innocence, then you would also have discarded sometimes the principle of due process? Ito mga kababayan, another na naman, no? So, tinanong ni Congressman Akop, mga kababayan, kung yun nga, discarded ni President Duterte, no? Ang mga, inosente, di umano, kasi hindi pa naman nakusahan. So, parang inano daw ni President Duterte yung due process. Pero pakinggan natin ang sagot ng dating Pangulo kung ano ang sagot niya doon. Would that be correct? Due process, yes, maybe. Pero yan sabi, innocent, sir. Huwag nandyan yung babae. Alam mo karamihan dyan, minsan. Usually, nandyan yung babae. Magsumbong dyan sa opisina ko. May pasa dito, may bugol dito, black eye dito. So, bakit? Binugbog ako. Sinong bumugbog sa iyo? Yung pulis dyan sa Talumo. Sino? Sabi ko, yung Bongo, yung senator, tawagin mo. O pagdating doon sa opisina, tawagin ko yung asawa. O manood ka. Saan ka unang sinipa? Dito. O di sipain ko. Saan sunod? Sinuntok ako dito. Suntukin ko. Tapos sunod saan? Sipa uli dito. Sabihin ko, pag inulit mo yan, papatayin kita. Hindi na kita papalusutin. Thank you, Mr. President. The last issue, kasi doon po ako nag-worry. Yung pong statement po ninyo na sinasabihan nyo yung mga polis na pag hindi lumaban, i-encourage nyo na lumaban. Would that be correct? Yung pagkaintindi ko po ron. Yes. Ayan mga kababayan, no? Nililinaw na naman ni Congressman Akop yung statement ni President Duterte na yun nga pagka hindi nalaban kasi nilalabas sa media mga kababayan, no, na ayon sa kanila, sa kanilang mga balita ay in-encourage ni President Duterte, no, na kung hindi man laban, pagka hinuhuli at hindi nalaban ay i-encourage naman laban mga kababayan. So narito ang sagot ni President Duterte dyan. Yes, sir. Kung may hold up at pumupurma ng lumaban, palabanin mo para matapos na ang problema natin. Pero kung yung nakasurrender na, sir, tinapon na yung baril sa... alam nila, hindi yan. Oh, wala na mga kababayan. Ang ibig sabihin ni President Duterte doon, pagka halimbawang yun nga ang senaryo na sinabi niya ay nag-hold upan, no? So, pag nakikita natin na uma-action ng lalaban, no? Pinuputukan na yung baril ng ang mga pulis na nagresponde, ay alam na, mga kababayan, alangan naman na puporma-porma lang sila, may daladalang baril, no? At nagre-responde. So, syempre, kailangan nilang protektahan ang kanilang sarili at ang sambayanan, no? Paano po, Mr. President, magkakaroon ng depensa na self-defense yung taong nag-i-encourage na lumaban yung isang tao? Well, that would be a question of batas na yan, sir. Yes, I agree, Mr. President. Yeah. That's why there are three elements of self-defense. As a defense for you to be acquitted of that crime. That is for the fiscal to decide at that stage. Wala na yan dyan sa police, sir. That is far removed na kung meron ng ano. Pero po, lumalaki Fiscal. yung tsansa na sila po ay madali. Pag Again, ganun. sir? Ibig sabihin, mas malaki yung tsansa na sila ay makonvict simply because hindi natupad yung isa sa elements ng self-defense, No, which sir. is lack of sufficient provocation. Di po ba? Pag nalaman ko, sir, na nagtatrabaho ang pulis, yung tama lang, magtanong ka sa Davao, lahat ng Davao, pulis. Pag na-charge mo ang pulis, sa tatrabaho lang, suportado ko yan. Ako ang nag-alam ng lahat. Ako ang nagbabayad ng abogado. Habang suspendido siya, he receives a commensurate salary Grabe. doon sa sweldo niya. At tinutulungan ko.
to clear. If it is in the fulfillment of duty. Fulfillment of duty. Yun mga kababayan, no? So, hindi kasi naiintindihan ng iba mga kababayan na ini-encourage. So, pagdating sa mga senaryo na ganyan mga kababayan, wala nang encourage. Bakit meron bang pagka nagre-respond, di ba? Sabihin mo, bumunot ka. Wala na mga kababayan. Pag nakita mo, no, na nag-aakmang bubunot, alangan namang antayin mo pa na mapuputok yan, no? Kung matamaan ka, no? So, yun nga mga kababayan, yan yung ibig sabihin ng ating dating Pangulo. Pero kung abusado na pulis, sir, magkakainkwentro Abusado. talaga tayo. Yan ang sabi ko sa kanila, iwasan mo kasi hindi ko kaya talaga palusutin. At marami akong nabugbog na pulis. Hindi na ngayon, sir, matanda na ako. Nung mayor pa ako, yung batuta nila mismo yan, gamitin ko batuta sa kanila. Sa batuta ninyo. Kaya pag pagdating ako, may kasalanan yung gagong yan, tinatapon nila yung batuta kasi alam ko gagamitin ko sa kanila. That's the only way to, hindi mo mapakiusap ang pulis. Hoy, pulis, alam mo, may batas. Hindi kayo dupapit ng ganon, ha? Huwag kayong pumasok kasi bawal yan. Professor ako ng academy. Itong mga to, katagal ko ng fiscal year. Fiscal ako for 9 years. Alam ko yung asta ng lahat. Yung hold-upper, yung pulis, yung gagong pulis, yung mabait na pulis. Yung mababait na pulis na papasubo, suportado ko rin yan sila. Talagang to the hilt. Pero pag ikaw ay gago, ay mag-inkwentro tayo. Pero sa criminal, sir, talagang mainit ako, lalo na sa druga. Noong presidente ako, time and again, I have shown to the public how cruel, how brutal, how brutal I was in dealing with drugs. Kasi sir, ang druga kasi, ang target niyan, ang mga anak natin. Hindi makaresist eh. Yung pagpano dyan, udyukan, ito, gamit naman dyan. At their age, sir, wala silang depensa. Ngayon, pag tinamaan ito, sir, what would happen to the next generation? Yan nga ang masakit, sir. Can I be given a little para ma-portray ko talaga ang totoong istorya. Here is a mother. Magpunta ng abroad. Hindi na talaga natin alam. Sometimes they rape, abuse. Yung iba, magreklamo. Yung iba, maghanap na lang trabaho but they will endure the brutality sa nangyari sa kanila. Why? Because kailangan nila to send the money. Otherwise, yung gago na walang trabaho, magsige lang inom, ang mga bata walang pagkain, walang eskwela. Kaya ako mainit dyan. Mainit talaga ako sa mga lalo na yung mga droga sa mga bata. Mainit talaga ako. So yun mga kababayan, no, grabe talaga itong nag-iinit na Senate hearing. Parang bumalik yung Duterte administration mga kababayan, no. So anong masasabi nyo dito sa video na ito mga kababayan, at anong masasabi nyo sa pagtatanong ni Congressman Akop kay President Duterte mga kababayan para malinawan at mabigyan ng kasagutan yung mga katanungan mga kababayan, no? At yun nga, sabi ko kanina, kung paano mo tratuhin yung isang tao ay ganun din ang ginagawa ni President Duterte. So makikita naman natin dito, no? Maayos yung sagot ni dating Pangulong Duterte dito kay Congressman Akop. Dahil nga, maayos ang pagtatanong at halatang hindi pa mumulitika mga kababayan. So, i-comment mo yung reaction mo dito sa comment section below para ating mapag-usapan yan sa next video.